Shall we pray? Lord, we thank you for this opportunity, O God, that we come together in unity, O Lord, to listen from you, O Lord, to hear from you, and to receive from you, O Lord. Lord, hindi lang hangaw manaing, oh my God, we come here to worship you, O Lord, but we need also to learn and to hear from you, O Lord. And dalangin ko po, Panginoon, na bigyan mo kami ng receptive heart, attentive ears, O Lord, para kami ay makarinig at wala kaming hindi marinig ngayong gabi, Panginoon. Salamat po, and may you increase, O Lord, and may I decrease, O Lord. I humble myself to you, Lord. I cannot do anything without your guidance, O Lord. Lord, you give us the wisdom and understanding that we need, O Lord, para kami aming maintindihan ang gusto mong ipaintindi ngayong gabi sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. May you bless each one of us, O Lord. Thank you, in Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. Good evening po sa ating lahat. Saan mang sulok ka ng Asia, ito ay para sa ating lahat. Amen. And we thank the Lord for giving us this time together, to come together in unity and listen to His Word. Na kahit andyan ka sa Hong Kong, andyan ka sa Cambodia, Taiwan, nakakarinig tayo sa Panginoon through the power of this technology that God has given us all. Amen? Hallelujah. At ang topic natin for tonight is hindi bago sa atin. Lagi natin itong napapakinggan sa ating mga butihing mga pastors at sa ating mga bishops. Noong panahon pa na hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoong Jesus, wala ito sa bokabularyo natin. Kasi ang focus po natin o ang goal natin ay yumaman, magkaroon ng magandang buhay, magandang bahay, mga sasakyan. Nung hindi pa tayo nakakilala, pera po ang ating napag-iisipan kung paano yumaman. Para makaya natin bilhin lahat ng ating gusto. Amen? Pero salamat sa Diyos sa kanyang tunay na pagmamahal bawat isa sa atin na tayo ay na-transform mula sa makamundong kagustuhan, makamundong pamamaraan ng ating pamumuhay sa makalangit na pamamaraan. We've been transformed from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Amen? Kaya lahat po ng aspeto ng buhay pala natin ay nangangailangan ng kaligtasan o salvation. Kailangan pala natin na ang kaligtasan sa ating kalusugan. Dahil kahit marami kang pera, pero sakitin ka, sa ospital din napupunta ang iyong kayamanan. Hallelujah. Kailangan din natin ang salvation o kaligtasan sa ating pag-iisip. At sa lahat ng bagay, kailangan natin ang kaligtasan na walang ibang makapagbibigay kundi ang ating Panginoong Jesus. And this is essential for us, yung salvation o ang tinatawag na kaligtasan sa Tagalog, in having a relationship with God for us to have eternal life. Amen? And kung buksan po natin ang Philippians chapter 2 verses 12 to 13. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but how much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Sinasabi niya dito na kailangan pala natin i-work out ang ating salvation. Hindi lang pala sa trabaho lamang na kailangan natin gawin ang our best para hindi tayo ma-terminate. Amen? Kundi mas lalo na pala sa ating kaligtasan. We need to work out. Kasi hindi tayo pwedeng abitin. Amen? Kaya kailangan, because salvation is individual. Amen? Kaya we need to work out for our salvation. Bawat isa sa atin ay kailangang magtrabaho. Amen? Pero, bakit sinasabi niya dito natin na ating i-work out ang ating salvation? Akala ba natin ito ay free gift sa Panginoon?
Sabi niya sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourself. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast. Amen? Sabi niya dito, for it is by grace you have been saved, through faith. Amen? Hindi mo lang na-receive. And dahil sa awa at habag ng ating mahal na Panginoon, tayo kanyang niligtas. At hindi dahil sa ating mga magagandang mga gawa, para wala tayong maipagmalaki. Amen? At pareho din sa sinasabi niya sa Titus chapter 3, 5a. He saved us not because of righteous things we have done, but because of His mercy. Amen? So, this should be cleared to all of us. Kung example ko lang sa amin, nung ako sa Pilipinas, ako din ay attendee sa church natin doon. Nag-a-attend lang ako kung gusto ko, and I just attend, I just go and sit. And minsan, inaaya ko ang tatay ko na sumama sa akin. Pero ang sabi niya, kahit saan ka magsimba, importante wala kang ginagawang masama. Saan mang simbahan ka pumunta, parehong Diyos ang pinupuri. Kaya pumunta ka sa simbahan mo, at ako'y pumunta sa aking simbahan. Yun ang sinasabi niya, doon sa Anglican daw. And, gaya rin po sa akin, yung sinabi ng ating, nung nagpakilala, kung ako ay attendee sa Pilipinas, kung may joint fellowship na pupunta ako, nakakarinig naman ako. Pero parang I am at my comfort zone. Kaya parang wala lang. Walang trabaho, walang workout. Pumupunta lamang, nag-a-attend, nakikinig. And at the end of the day, parang wala lang din. And maybe I believe that this is a way of God for me, para aking ma-work out because He loves me and He has mercy on me. Pumunta ka ng Malaysia dahil alam kong doon ka makakarinig pa at makakakilala sa akin. Noong una, pangarap kong pumunta sa Hong Kong, pero yun pala ang dahilan ng Panginoon. Ngayon ko lang nakita na ang dahilan na ako napunta dito sa Malaysia, dahil kung sa Hong Kong ako napadpad, marami akong mga kaibigan doon. At ewan ko lang kung sa Sunday ay isipan ko pang magsimba dahil sa marami akong mga kailian doon. Baka doon din ako napupunta sa, nakikita ko sa post nila na sa Central. May mga beach pa. At doon ko naramdaman na at naintindihan ang plano ng Panginoon sa akin. Kahit may mga iba pang bagay na hindi ko pa naintindihan, pero ito ang kanyang ipinaintindi sa akin. Pumunta ka ng Malaysia. Baka doon mo ma-work out ang iyong salvation para hindi ka lang tagapakinig. Amen? At naniniwalang ako na ganun din sa inyo, sa ating lahat. Amen? And maybe sometimes masabi natin na plus point yung ating mga nagagawang mga mabuti. Pero the condition there is you have the pure intentions o yung motibo mo. Pero hindi enough para ikaw ay maligtas. Kaya sabi niya, na work out your salvation sa una natin nabasa. Amen? Amen. Bakit natin kailangan i-work out? Ito yung pinaka-topic natin ngayon. Mahaba lang yung introduction. Shall we lose our salvation? Will we lose our salvation? Na once nakilala natin ang Panginoon, andun na yung salvation? Hindi natin masisi yung iba na once you receive, you are saved. Kasi yun yung naririnig nila. Yun yung ipinapaintindi. Pero sabi niya, through faith, wala na yung pananampalataya. Ang nasiksik na sa kanilang mga isipan, once you receive, you will be forever saved. Dahil sa grasya ng Panginoon. Pero hindi, ang sabi niya sa kanyang salita, we need to work out. Amen? Ano ba sa palagay natin?
Kailangan ba natin i-work out? Dahil, kagaya din sa goal natin na tayo ay pumayat para maging firm yung katawan natin, kailangan nating mag-gym, mag-workout din. Hindi lang naman kakain-kain ka lang dyan, maaano mo na yung goal mo. Hindi, di ba? Kailangan nating magtrabaho, kailangan nating i-workout. Yung iba nga, nagtrabaho from 8 to 5. Pero dahil may goal sila, kailangan nilang mag-workout, pumunta sa gym, magsakripisyo ng oras para ma-reach na yung goal nila. Amen? 2 packs, 6 packs. Amen? And napag-aralan natin, kaya alam natin. Amen? Dahil maraming pwedeng mangyari mula ngayon hanggang bukas. Next week, sa susunod na oras. We have to maintain our relationship to Christ. Amen? Kung tingnan natin ang nangyari sa kapanahunan ni Moses. Di ba sila ay nakaligtas mula sa kamay ni Pharaoh sa Ehipto after ng 10 plagues. Ito yung naging paraan para maipakita na ang Panginoon ay Panginoon sa pamamahala ni Moses. Na ngayon nakikiusap na si Moses kay Panginoon na tanggalin ang kanyang pangalan sa libro ng Panginoon. If we read in Exodus chapter 32 verse 32. Exodus chapter 32 verse 32. The Lord replied to Moses, but now, please forgive their sin. But if not, then blot me out of the book of you have written. Nakiusap na siya sa Panginoon na tanggalin na ang kanyang pangalan. Nakakahiya. Yun siguro yung nasa isipan niya. Pagkatapos mo kaming mailigtas sa slavery in Egypt, ganito ang ginawa nila. Kung basahin natin sa naunang verses, Moses went up to Mount Sinai. Ang mga tao hindi nakapaghintay, ang mga Israelites. Tingnan natin lang yung gap. Hindi naman sinabi niya dito na after 3 days. Kaya oras lang yung pagitan ng umakyat si Moses sa Mount Sinai. Pero anong nangyari? Hindi sila nakapaghintay. Sila ay lumapit kay Aaron. Siguro wala din magawa si Aaron kasi marami ang mga Israelites versus him. Kaya pinagbigyan niya din ang mga kahilingan ng mga Israelites. Hindi naman sinabi niya dito na nagtagal si Moses sa Mount Sinai ng mga araw o linggo. Mga ilang oras lang. Dito natin makikita na there is no forever. Imagine, ilang oras lang yung pagitan. Kaya, kailangan nating i-work out ang ating salvation. Kasi hindi natin alam ang pwedeng mangyayari bukas. Yung sagap, mula nang natanggap natin ang Panginoong Jesus, mula sa finish line, maraming pwedeng mangyari. Amen? At isa itong evidence sa nangyari sa mga Israelites. At dahil sa ginawa ng mga Israelites na gumawa ng yung golden calf, nasa akala nila ay nakakapagligtas sa kanila. Ito'y nagdulot ng kahihiyan kay Moses sa Panginoon. Kaya siya'y nakiusap na sa Panginoon. Agasyondat. Diba, ang goal natin ay, Lord, ilista mo ang aming pangalan sa libro ng buhay. Pero si Moses, dahil sa nakita niyang ginawa ng mga Israelites, nakiusap na natanggalin ang kanyang pangalan. Amen? After ng mga milagro na kanilang nakita, naramdaman, na-experience, na witness. Imagine the Red Sea ba yung nahati sa ano? Walang makakagawa nun ngayon. Pero yung mga Israelites, hindi na nakita yung kapangyarihan ng Panginoon.
kung paano maging Panginoon ang Panginoon. Kinumpara ang kapangyarihan ng Panginoon sa golden calf na walang buhay. Walang kapangyarihan na makapagbigay sa kanila ng kaligtasan. Hallelujah! Kaya yung sabi ko kanina na maraming pwedeng mangyari sa araw na tinanggap mo yung Panginoong Hesus hanggang sa finish line. Until the end. Sa kaso ng mga Israelites, oras lang. At sobra din sila sa reklamo. Diba? Kung babasahin natin doon, nagreklamo sila sa pagkain nila. Palaging mana-mana. Palaging sayote-sayote. Hallelujah! And sabi niya sa Hebrews chapter 10 verses 26 to 27. If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sin is left, but only a fearful expectation of judgment of a raging fire that will consume the enemies of God. Anyone who rejected the law of Moses died without mercy. Anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. Diba yung journey sana nila is 40 days, pero naging 40 years. Dahil sa mga grumbling, reklamo ng mga Israelitas. And, diba walang nakarating sa promised land? Si Moses nakita lang ba niya, pero hindi niya naapakan yung promised land. Kaya ano ang mga dapat nating gawin? Evidence na sa panahon ni Moses sa mga Israelites, nangyari sa mga Israelites. While waiting for the coming of our Lord Jesus Christ, that we will not lose our salvation. One thing is we need to persevere in our faith. As it says in Hebrews chapter 10 verses 36 to 38. We need to persevere in our faith. Hebrews chapter 10 verses 36 to 38. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Tingnan natin ito. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive He has promised. What He has promised. For in a just little while, He who is coming will come and will not delay. Amen? But my righteous one will live by faith, and I take no pleasure in the one who shrinks back. Kung nagpo-persevere ka, hindi ka pwedeng bumalik. Amen? Palagi natin itong napapakinggan sa ating mga butihing pastor at sa mga bishop. We need to persevere. Kung hindi natin kailangan ang salvation na once we have received, siguro wala yung mga verses na ito na nagsasabi na kailangan nating mag-persevere sa ating pananampalataya. Amen? Siguro hindi naipakita sa Biblia, hindi nasulat sa Biblia yung kapangyarihan ni Jesucristo. Parang nag-end na lang doon sa kamatayan niya na ang mga ating mga kasalanan ay nasamang napakulang sa krus. Doon lang nag-stop. Kaya kailangan natin ng workout. Amen? We need to persevere every day. Kasi mula nang natanggap natin ang Panginoong Hesus, ang buhay natin ay hindi bed of roses. Once the moment we receive Christ as our Lord, our Savior, our Master, we are in a warfare. Amen? Hindi yung ating mga katabi ang ating kaaway. Amen? Isa pang another thing that we must do for us to work out and so that we will not lose our salvation is to fight the good fight of the faith. 1 Timothy chapter 6:12. 1
1 Timothy chapter 6 verse 12. Yung sabi niya dito, fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Hallelujah. Nang diniklara mo and you have accepted the Lord Jesus Christ. Kasi hindi pwede namang siya ang yung kasama mo ang mag-persevere, have the good fight of faith para masama ka. Hindi pwede yung bitin-bitin. Kaya kung masugid na mananampalatayang mga magulang, mga kapamilya, hindi ka pwedeng sumabit. Ito jeep na pwede tayong mag-top load, magbitin. Amen? Pero this one is we need to secure. We have the assurance of salvation in our life. Bawat isa sa atin. Amen? And one more thing that we must do. In the book of Philippians chapter 2 verses 14 to 15. Ito yung main verse natin kanina. Philippians chapter 2 verses yung main verse pala natin sa 12. Pero ang sabi niya dito sa 14, do everything without grumbling or arguing. Ebidensya din yung nangyari sa mga Israelites, di ba? Reklamo sila ng reklamo. Did you, pinapunta mo ba kami dito para maghirap? Di ba yung sinasabi ng mga Israelites? Mas maganda pa sa Ehipto na kahit tayo nahihirapan, kumakain tayo. Dito, palaging mana. Minsan din sa ating pananampalataya, hindi natin maiiwasan. Kasi kung minsan, akala natin tayo lang ang gumagawa. Tayo. Kaya tayo, sometimes, are grumbling. We are murmuring. It comes to our faith na parang mas maganda pa yung dati kong buhay. Kasi nakakaya kong gawin ang lahat ng gusto ko. Dito may limitasyon. Diba? Hindi na, minsan in my life also, I have, napag-isipan ko ang mga ito. But ano ang silbi? Or ano yung worth ng ating, the essence of accepting Jesus as our Lord and Savior? Lordmanship. Hindi lang nagpatangga na na-receive mo lang, pero hindi ka mamuhay sa kagustuhan ng Panginoon. Amen? Hindi siya balance kung ganun. Kaya kailangan nating fight the good fight of our faith. At yung maganda pa dito, take hold of the eternal life to which you were called. Tinawag tayo ng Panginoon to take hold of the eternal life. Kaya kailangan natin na everyday work out. Amen? Kahit maraming mga pagsubok, pero ang mga pagsubok na ito, siya ang nag-i-encourage pa sa atin to persevere, to fight the good fight of our faith. Dahil alam natin sa mga promises ng Panginoon na kahit maraming pagsubok, pero you still live in the way He wants us to live. We will have the victory. Amen? Hallelujah. And one more thing that we continue to read, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a warped and crooked generation. Sa panahon natin ngayon, crooked generation na kasi marami yung mga naglalabas ang mga propeta na nagsasabi na ganito. Pero kung wala tayong anong tawag doon? Na lahat ng kanilang sinasabi ay we accept. Hindi natin ma-determine kung ano ang totoo sa mali. We are in the generation that is crooked. Kaya kailan nating bang matiyag? Amen? Hindi lahat ng pwedeng sabihin ay we receive. Hindi naman, kung minsan, di ba? May magbigay sa atin, medyo magdag pa tayo ng mga pagkain. Ganun din sa spiritual nating mga pamumuhay. Kailangan din nating piliin ang ating
ang ma-absorb ng ating spiritual na buhay. Amen? Paano ka magiging pure, magiging blameless? Kung sa lahat na lang ng sinasabi ng mga leader, you are there grumbling, nagreklamo. Kayo na lang, arguing. Bakit ganito? Sometimes, kahit ang ating mga pastor, ang ating mga leader, kung minsan nakikita natin yung paano sila mamuhay. Kung nakikita natin yung fault nila, hindi yung nakakapag-encourage sa atin to continue to persevere in our faith. But we must ibaling ang ating atensyon, ang ating focus sa magagandang nagagawa para tayo ay may encourage to persevere. Amen? And isa pang thing that we need, yung nasabi ko kanina, persevere even in times of trial to receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. James 1:12. Basahin natin sa James 1:12. James 1:12. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood on the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Tingnan niyo ang kondisyon dito. Tingnan natin that the Lord has promised to those who love Him. Amen? And more importantly, Colossians chapter 3 verse 23. Colossians 3 verses 23. Sa 22 muna. Slaves, obey your earthly masters in everything, and do it not only when their eyes is on you and to curry their favor, but with a sincerity of heart and reverence to the Lord. Obey your earthly masters in everything. Masters in everything. And do it not only when their eyes is on you. Huwag mong pagbutihan lang yung ginagawa mo pag nakikita ka ng amo mo. Kaya, sa ating paglilinis, sa ating pagsisilbi sa ating mga amo, dapat consistent na kung andyan man sila nakatingin sa atin o wala sila, kailangan nating gawin ang dapat nating gawin. Hindi lang ginagawa natin dahil nakikita ng amo. Tulad din sa Panginoon. Mas lalo na sa ating Panginoon. Amen? Amen. Kasi God is everywhere. God's eyes is on you everywhere. Kahit andyan ka sa Thailand, kahit sa kasulok-sulukan ka ng mundo, na akala mo ay hindi nakatingin ang Panginoon sa'yo, kaya pwede mong gawin yung gusto mong gawin. Kung minsan naisipan natin din na minsan lang to Lord, sorry. Pero yung minsan na yan, hindi natin namalayan, nagiging habit paulit-ulit. Paano natin ma-work up ang ating salvation sa mga ganoong pangyayari? Amen? In 23, whatever you do, work it with all your heart, as working for the Lord, not for the human masters. Ito din kung paano is a way na makarinig or ma-evangelize ang ating mga amo. Makita nila kung paano ka mamuhay, kung alam nilang Kristiyano ka. Makikita din nila sa pamamaraan ng iyong buhay, paano ka magsilbi sa kanila. Amen? So, in everything, we need to do it with all our hearts, as working for the Lord and not for the human masters. Not for human masters, since we know that we will receive an inheritance from the Lord as a reward. Diba kung minsan, yung mga amo natin, mga bonus-bonus tayo?
Dahil sa magaganda nating mga gawi sa kanila, yung magaganda natin na ipapakita sa kanila. May mga bonuses tayo at sa Panginoon, since we know that we will receive an inheritance from the Lord as a reward. We need to persevere. We need to do everything with all our hearts, with all our soul, and with all our strength, for everything comes from Him alone. Amen. Amen? And it is the Lord Christ we are serving. As we work with our earthly masters, we also work for our Lord Jesus Christ. And this is being shown in how we deal with our employers. Kung napagalitan ka, magsuri ka na lang kasi sa paningin talaga nila may masama, hindi magandang ginawa mo. Diba? Ganun din sa Panginoon natin, kung alam natin nagkasala tayo, we humble ourselves. And it is part of work outing our salvation. Amen? And lastly, 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor is in the Lord is not in vain. Ito yung pinakamagandang marinig natin. Amen? Therefore, lastly, finally, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the Lord. Siguro wala nang tayong mga anniversaries, wala tayong mga nakikinig, napapakinggan online na preaching ng ating mga butihing pastors kung hindi na natin kailangan work out ng salvation. Kung nagpatunggal lang tayo doon sa once you receive, you will be saved forever. Amen? At siguro wala din tayo ngayon dito na nakikinig sa Kanya. Amen. Amen? Hallelujah. Always give ourselves fully to the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi masasayang yung ating mga ginagawa at magagawa pa para sa kapurihan ng ating Panginoong Jesus. Amen? And dito po ako nagtatapos. Salamat po sa bawat isa na nakikinig. May God bless you more. And we pray. Panalangin natin ang ating natanggap na salita ng Panginoon ngayon. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na aming napakinggan. May we just ask your Holy Spirit to let us understand more, O Lord, sa mga bagay pa na hindi namin naintindihan dito sa aming nabasa, Panginoon. Sa pamamagitan po ng aming mga pagtulog, pag-rest, ay pwede namin mabulay-bulayan pa ang iyong mga salita. And thank you, Lord. Patuloy na ikaw ang mag-direct sa buhay ng bawat isa sa amin. Lead us, O Lord. Continue to direct us, O Lord, to the path you want us, O Lord, to go. And thank you, Lord. We bless you, we magnify you, and thank you for your words. In Jesus' name I pray. Amen.